Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 10.3 billion pesos na halaga ng overpriced farm-to-market roads, sinita ni Senator Win Gatchalian. Congressman Kiko Barzaga maghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto bumaba sa 3.9% ayon sa PSA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinatayang nagkakahalaga ng 10.3 billion pesos ang nawala sa pondo ng bansa dahil sa overpriced na farm-to-market roads o FMRs noong taong 2023 at 2024 ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagdinig kahapon sa Subcommittee on Finance sa proposed 2026 budget ng Department of Agriculture o DA, iprinisinta ni Gatchalian ang mga tinawag nitong extremely overpriced FMRs, pangunahin na sa Bicol at Eastern Visayas region. Sa computation ni Gatchalian, ang higit 10 bilyong pisong nawala sa gobyerno ay maaari nang makapagpagawa ng 2 lane na kalsada mula Manila hanggang Apari, Cagayan. Ibinunyag din nito na noong 2024 ang High Tone Construction and Development Corporation na konektado kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pinakamalaking nakatanggap ng FMR projects. Ikinagulat naman ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sinabing nakadiskobre rin sila ng FMR Ghost Projects sa Davao Occidental at Zamboanga City. Makikipagtulungan na rin ang ahensya sa DPWH para sa investigasyon sa umano'y korupsyon sa mga nagdaang proyekto. Samantala, dahil dito, iminungkahi ni Senator Gatchalian na bawasan ng 30% ang pondo para sa 2026 FMR budget upang makatipid ng nasa higit 5 bilyong piso. Magsasampa ng impeachment complaint si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang ibinunyag kahapon ni Barzaga sa kanyang vlog sa House of Representatives at tinawag pa niyang mga buhaya ang absent nitong kasamahan sa Kongreso. Ayon kay Barzaga, betrayal of public trust ang rason nito para i-impeach ang Pangulo at upang masimulan na ang seryosong pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Dagdag pa nito na panahon na para managot si PBBM sa mga irregularidad sa mga proyekto na sangkot ang karamihang opisyal ng pamahalaan. Kung maitatawid ni Barzaga sa House Secretary General ang complaint, ito ang kauna-unahang impeachment na kakaharapin ng Pangulo. Bumaba sa 3.9% ang mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Agosto ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, bumaba sa 2.03 million ang mga Pilipinong edad 15 pataas ang walang trabaho noong Agosto, na mas mababa kumpara sa 2.59 million o 5.3% noong buwan ng Hulyo. At mas mababa rin ito sa naitalang 2.07 million unemployed Filipinos noong parehong buwan ng 2024. Ang service sector pa rin ang nangunguna sa labor force na may 61.5% share na sinundan ng agriculture sector na may 20.4% share at 18.1% share naman sa industry sector. Samantala, bumaba rin sa 10.7% ang underemployment rate noong Agosto na mas mababa sa 14.8% noong Hulyo at 11.2% noong Agosto ng nakaraang taon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.